Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong katwiran at sagot ni Bendalo na tinatawag na Bendalo na si Erwin Tulfo. Ayon po sa kanya, kaya raw po sila binabatikos at binabakbakan dahil malakas daw po at matunog ang kanilang pangalan, panglaban daw po kay BP Sara bilang presidente. Unbelievable! Hindi ka binabatikos, hindi kayo binabatikos dahil kayo malakas na politiko panlaban kay BP Sara. Binabatikos kayo dahil sa korupsyon. Korupsyon na pinagtatakpan nyo at ayaw nyo lumabas ang mga baho ninyo. Di umano. Yun ang katotohanan, hindi po ba? Pakinggan po natin ang katwiran ni Mr. Bendalo na tinatawag pong Bendalo, mga kababayan. Pakinggan po natin siya at panoorin ang kanyang katwiran. Your society. Pansin ng aking chief of staff, boss, parang kayo lang ni Sen. Rapi ang laging binabanatan. Dito sa litrato na inilabas kahapon yung Solid 13. Kayo ang maraming mga memes, kayong dalawa lang. What does it tell you, Christian? Kasi siguro yung buwabanat sa amin na sa kabila, ayaw nila na may kalaban. For the information, doon sa supporter po ni Sara, ni Madam Sara Duterte, wala po kaming interest. Okay na po kami dito sa Senado. Pansinin ho ninyo sa social media. Sa ilang mga channel po, nakalagay po doon, kami ang binabanatan ngayon. Hindi lang naman po kami nagsasalita. Kami ang binabanatan, kami magkapatid. Bakit po? Because may luwabas sa mga survey na yan, na kami ang pantapat. Hindi na natutusto ho kami. Please lang ho, wala ho kaming plano na tumakbo. Unahin nyo muna yung mga gusto po dyan, yung mga nagpresenta na. Pansin ng aking chief of Yan po, staff. kababayan. Boss, parang kayo lang ni Grabe, yan po ang katwiran ni Bendalo at ng kanyang kapatid. Kaya raw po sila binabakbakan at sinisiraan dahil matunog ang kanilang pangalan. Mga kababayan, kontento na raw po sila sa Senado. Yung po ba ang totoo? Hindi po ba ang totoo ay mabunyag po ang korupsyon na pinaggagawa ninyo at isukan yung muli ang inyong mga pinagnanakaw sa taong bayan, di umano. Ang mali-maleta, bulto-bultong pera. Hindi kaya, yan ang gusto ng taong bayan at walang pakialam ang majority ng Pilipino sa inyong pagtakbo bilang Pangulo. Ang pakialam ng taong bayan, ang korupsyong ginawa ninyo, di umano, katulad po nito. Sanggan-sanggan dikit mo ang mga taong ito, mga kababayan, at yung mag-asawa nakakulong pa at kasabwat mo pa yata, di umano. Ito po, panoorin po natin, mga kababayan. Opo, ang ina ninyo. Naisip siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makukulong kung sino man yun para makaboto sila kung makakulong man sila. 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito. Nakita nyo, mga kababayan, kung sino-sino po ang kanyang donors. Mga kababayan, grabe, no? Puro sangkot sa anomalya at kasangkot sa flood control scandal. Yan po ba, Bendalo? Hindi ba yan ang binabatikos sa inyo? Sa iyong kapatid? Kasama rin sa insertion? Ayon sa Cabral Files? Ayon din sa DPWH? Ang iyong kapatid na senador? Ano pa? Ang iyong pamangkin na congressman sa Quezon City? Tulfo? Anak ni Rapi Tulfo? Ay meron din pong insertion? Bilyon? Ayon din sa Cabral Files? At kasama rin ang asawa ni Tulfo sa inyong party list na ACT-CIA? Hindi kaya na naglalaki ang insertion?
Erwin Tulfo. At ikaw, kasama ka rin sa delivery ng maleta. Nabigyan ka rin ng delivery ng maleta ayon sa mga ex-marine. Kaya nga po pigil na inaawat ni Erwin Tulfo ang investigasyon. Ayaw nilang matuloy at tigas ang tanggi at pinipilit nilang hindi matuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senador Marcoleta. Dahil po magsasalita po itong mag-asawa na kasama yata sa donor niya. Ito po mga kababayan, ang iniiwasan yata ni Erwin Tulfo magsalita. We would like to raise the Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakip butas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod. Kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Hindi ba nahiya ang mga Tulfo? Wala po bang kahihiyan ng mga Tulfo? At masyado pong halatang-halata ang mga Tulfo. Di ba? Halatado si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo. Halata eh. Nung hindi pa sila senador, mga broadcaster pa sila, nasa mainstream media pa sila, grabe silang umatake. Kung umatake po yan sa mga magnanakaw at mga korupsyon sa gobyerno, binabatikos po niyan. Grabe po niyan, batikusin sila Risa Hontiveros ng PhilHealth, si Kiko Pangilinan, si Trillanes, at napakarami niya pang binabatikos sila. Binabatikos nila ang korupsyon issue sa gobyerno. Pero nung maging senador po sila at naging congressman po muna si Erwin bago naging senador. Nanahimik na po sila. May mga plaster na po. Naka-stapler na mga bibig pagdating po sa issue ng korupsyon. Nawala na po ang tapang at angas pagdating po sa pagbatikos at pag-iimbestiga ng korupsyon. Ano po ang nangyari kila Tulfo Brothers? Nung hindi pa sila senador, napakatatapang, pati away mag-asawa, pinapasukan sa ubod ng tapang. Pero ngayon, mga bahagang buntot, pati investigasyon ng korupsyon, pinipigil pa. Pero galit sila sa korupsyon, pero pinipigil nila ang investigasyon. Lalong-lalo po kung ang mag-iimbestiga si Senador Rodante Marcoleta. Kinatatakutan nila. Yung mga matatapang na Tulfo, takot sa investigasyon. Hindi kaya? Tapos ngayon, ipamumukha mo sa amin, ipamumukha mo sa taong bayan, kaya kayo binabatikos dahil kayo ang pinag-uusapan, na laging pinag-uusapan, na pantapat kay BP Sara. Aba, pambihirang buhay yan, no? Bakit? Mangyayari pa bang muli? Mangyayari pa bang muli ang ginawa ng COMELEC? Na yung mga nanalo, natalo, di umano. At yung mga talo ang nanalo, di umano. Mukhang hindi mangyayari yan kay BP Sara. Hindi mangyayari kay BP Sara. Dahil halos lahat ay boboto sa kanya. Napakahirap dayain na majority ng Pilipino ay boboto kay Inday. Kaya nga gusto nyo ma-impeach eh. Dahil alam nyo,
siya ang susunod na presidente ng bansa. Kaya nga gustong-gusto din ninyong pabagsakin, demolition job. Dahil siya ang susunod na presidente. Kaya nga pinababagsak eh. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang angas at katwiran ni Vendalo. Kaya daw po sila binabatikos ng mga Pilipino, lalong-lalo sa social media. Kaya daw sila binabatikos sa social media. Hindi doon sa anomalya. Parang pinalalabas. Hindi naman kami nagnakaw. Bakit nyo kami babatikusin? Binabatikos nyo kami dahil malakas kami na pambato o panlaban o susunod na presidente. Unbelievable, mga kababayan. Nakakahibang talaga. Talagang masisira ang iyong ang iyong sinasabing political career. Masisira na. Lalo-lalo na pag bumukas na at sumambulat na ang mga corruption issue ninyo. Sira na ang political career ninyo. Hindi kaya? Mga kababayan, unbelievable, pambihira. Yan po mga kababayan, ang katwiran po ni Erwin Tulfo sa mga sinasabing distractor nila sa social media. Yan po ang katwiran niya. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po natin tambahin mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po yung nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Excuse me po. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Jem Aris from United Arab Emirates. Annie Jo, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan. Norma Garcia. Mary Natividad Bligden from Netherlands. Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Rolando Divinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo mga kababayan. At tis-tis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal na tayo po ay maingatan sa ating po pang-araw-araw na buhay. Thank you po mga kababayan at happy weekends. Bye-bye!